Muli po, isang mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Ayan po. Ay siyempre, dito naman sa mga politikong kawatan, mamatayin na lang kayong lahat. Okay? So, ipagpamanhin nyo na po at medyo hindi ko na po kasi nagawang hubarin itong mga nandito sa liig ko. Ay kasi nga po katatapos lang namin mag-usap sa video call. Tatlo po kami. Ni Vladimir Putin at saka itong si kumparing Xi Jinping. Ayun po, katatapos lang po namin magkuhan kasi sabi ni Kuan kanina ni paring Vladimir Putin, pare, kailangan pagka nag-usap tayo mamaya, nakakwintas ka. Actually, hinubad ko na lang po yung nandito sa tainga ko eh. Pero sige, isasauli ko para sa ganun ay may demonstrate ko kung paano kami mag-usap tatlo ni paring Xi Jinping at saka itong si paring Vladimir Putin. Actually, itong request niya, kailangan na nakakwintas ako plus merong nakasabit pa raw sa tainga. Yan, ayan. Yan po yan. So, kasi sabi niya, baka naman na maapektuhan yung liig mo, ay sa tainga mo naman isabit. Yan, di ba? At, yan. I-demonstrate ko pa lang po kasi kami kanina nag-usap ni Xi Jinping, kumparing Xi Jinping at saka si paring Vladimir Putin. At antayin niyo po para malaman po ninyo kung ano yung pinag-usapan namin. Ayan, nakaganyan po ako kanina. Actually, sabi ko nga, sorry pare sabi ko ganyan, hindi ko na pwedeng isuot yung mga iba pa. Dahil nga, sabi ko, baka na mapigtas yung tainga ko. At ito nga po, yan po yan. So, hindi ko na po sinuot kanina. Pero sabi niya, sige lang pare, okay lang. No problem. Ayan. Marunong na magtagalog si Vladimir Putin. At saka ito si Xi Jinping, tinuruan ko, 1 hour lang, natuto na sila, kaya nag-usap kami Tagalog. At natatawa lang ako yung comment na sinasabi, wow sabing ganyan, kilala ka pala ni Xi Jinping, sabing ganyan. Sino ka ba para kilalanin ka ni Xi Jinping? Tingnan nyo, yun mga kaibigan, tingnan nyo yung mga katangahan itong mga ito. Sa mga subscriber ko, tingnan nyo yung mga katangahan, di ba? Ay ito nga, ibig sabihin, hindi talaga pinanood yung kung yun ba ay seryoso ba ako noon o nag-joke. Grabe, di ba? Antimano, nakapag-comment agad ng ganun eh. Talagang marami talagang mga kababayan natin mga tanga. At talaga meron pa nag-comment dyan na yun daw nakasombrero ng itim ay mayabang daw. Kaya ito ngayon. Sabi nga ni Vladimir Putin, isuot mo lahat yung mga kwintas mo, sabing ganyan. Para sa ganun ay total sinabihan ka na rin lang na mayabang, ay di iladlad mo na yung kayabangan mo. Ano pa, sabi nga ni Vladimir Putin kung paring buo ko kasi yan. Inaanak ko kasi yung kanyan. Mayroon kasing alagang leon yan. Ako ang ninong. Kaya ako magkumpare kami ni Vladimir Putin. Si Xi Jinping naman, utal-utal pa rin nagsasalita. Sinagwa ka! Dito! Lalita! Yun pa rin naman sinasabi niya. Ang sinasabi niya, ito raw si Aimee, umiipal na. Tingnan niyo. Sabi ko, bakit mabuti ka pa pare, alam mo umiipal na. Ako hindi ko alam, sabi kong ganyan. Bakit? Sabi ganyan, hindi mo ba napanood yung television ninyo diyan sa Pilipinas? At di ba meron ng Aimee solution, meron ng patalastas yung senador na yan. Kung nagsasalita yan, parang parang puppet, hindi bumubuka yung bunga. Pero ito atin lang, no?
Actually, itong si Aimee, matagal nang nag-aantay na ligawan ko yan. Oo, matagal na. Pero ang kan ko lang nga dyan, talaga sabi ko naman sa kanya, liligawan lang kita, sabi yung ganyan. Pagka, binulgar mo yung kabangagan ng kapatid mo. Hindi naman niya binubulgar. Ay sabi ko, no way. Hindi kita liligawan. Manigas ka. Di ba? Ayan po, doon sa mga sa mga tanga na yung mga nag-comment na daw, hindi sila makapaniwala na tinawagan ako na kumparing Xi Jinping. Hindi nila alam kumpare ko yan. Tingnan mo. Tika, pasensya na, tatanggalin ko na muna at talagang mabigat sa tainga. At para makapag-usap tayo ng maayos. Ayan. Eko, okay, seryoso na po tayo. May seryoso ba? May seryoso ba tayong pag-uusapan? Siguro mamaya-maya at dahil yun nga, marami tayong seryosong pag-uusapan at sabi ko nga, pasadahan ko muna yung mga nagko-comment ng sino ra ba ako na para makilala na si Jinping. Ayun na nga, tumawag na nga sa akin, di ba? Tingnan niyo mga kahunghangan at katangahan kabubuhan itong mga ito. Ay kung sana, kung pinanood nila ng buo yun, nalaman sana na naginip lang pala ako. Hindi yung antimano nag-comment talaga sila. Yun ang sinasabi ko. Kaya nga kung mayroong biyaya na ipamumudmud ko rito, wala, hindi sila napasali. Kasi unang-una, yun ang sinasabi ko, nagko-comment, hindi nila alam yung kino-comment nila. Diba? Anyway, ganun talaga yung mga tanga. Wag na nating pansinin yung mga yan. Sa totoo lang, ito mga subscriber ko, ikumpara nyo yung mga subscriber ng mga ibang vlogger dyan na mga mayayabang at saka doon sa mga malalaki ang ilong na vlogger dyan. Ikumpara nyo yung mga subscriber ko. Yung mga subscriber ko, ang gaganda, ang gugwapo. Kasi magmula nung nag-subscribe ito sa akin, itong mga subscriber ko, yung mga kababaihan, nako, ang gaganda. Maniwala kayo sa akin. Itong mga lalaki na subscriber ko, magmula nung nag-subscribe ang puta, sabi ko, talagang nahigitan pa nila ako. Kung gaano ako kagwapo, mas gwapo itong mga subscriber ko. Pero tingnan nyo, yung mga subscriber ng mga ng mga ibang vlogger dyan, ang papangit. Ay, paano yung subscribe nila? Ang papangit din. Ay, magmamana nga talaga sila. Ay, kung nag-subscribe ba naman sila rito sa channel ko, edi gagandang lalaki sila, gagandang babae sila. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lamang kayo susurtihin dito sa channel ko. Gaganda na, gugwapo pa. Ayan. So, ano na po ba? Siguro tama na siguro yun. At masyado mahirap naman pagka nagtatawa-tawa kayo na nagtatawa, baka mamaya magkanda utot-utot na. Di ba? Tama na siguro yun. Stop na tayo dyan. At yun lang. At sinabi ko lang po na yun, nag-comment ng sinura ba ako na para kausapin ni Xi Jinping. Yun, nasagot ko na po yan. At para po malaman mo na kung ako kilala ni Xi Jinping ay kumpare ko po yan. Ganon din po si Vladimir Putin, kumpare ko po yan dahil inaanak ko po yan yung alaga niyang leon. Ayan. Sige. Dito na tayo siguro seryoso na natin to. At hindi ko nga alam kung paano ko simulan yung seryoso dahil parang hindi ko na alam pag seryoso. Parang hindi ko na alam na mag-topic ng seryoso. Kasi dati, nung mga nakaraang mga vlog ko, nang gagalaiti ako, mura ako ng mura. Pero ngayon, iibahin ko. Ayaw ko na magmura dahil pinapalo ako ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, wag na muna ako magmura. Tama na yung sabihin ko na lang na itong mga nagko-comment dito sa channel ko ay mga tanga. Ayan. So, yun po. At
Yung siguro, wag na natin i-discuss dito kung ano yung napag-usapan namin ni si kumparing Xi Jinping at saka itong si kumparing Vladimir Putin. At siguro ay gawin na lang po natin munang seryoso dahil seryoso naman po talaga ito. At ito po ay ang video pong ito ay para lang man po sa mga subscribers ko. Ngayon, kung gustong sumali, gustong manood ditong hindi ko naman subscriber, okay lang din po. Ngayon, kung ang tanong kung pwede rin ba sila mag-subscribe sa channel ko, pwede rin po. Upang sa ganun ay mapasali na rin po kayo sa mga taong soswertihin, gaganda, gogwapo. Ayan. Ito na po. Siguro, diretsahan na po siguro. Dahil ako naman diretsahan nagsalita rito. Ayon po dito sa ating impormasyon na nakalap ay pinapauwi na po ng China ang ambassador dito sa Pilipinas. Ulitin ko lang po, pinapauwi na raw po ng China ang ambassador dito sa atin. Yung pong ambassador nila na naka-assign dito sa Pilipinas, pinapauwi na po. Ngayon, alam nyo ba kung bakit? Ako, bagamat alam ko kung bakit, ay kayo ang tatanungin ko kung bakit. Pero sigurado ako, alam ng mga subscriber ko ito kung bakit pinapauwi na ng China yung ambassador dito. Sigurado ako alam ng mga subscriber ko yan. Pero ang hindi nalalaman itong mga tanga na mga, lalo na yung mga nagko-comment dito sa channel ko ng mga katangahan, baka hindi nila alam. Pero para sa inyong mga kaalaman din, para magkaroon kayo ng benepisyo dito sa sinasabi ko na pinapauwi na ng China itong ambassador nila dito. Ang ibig lamang pong sabihin yan, mayroon pong napipintong dilubyo. Lahat po ng bansa, kapag pinauwi na nila yung ambassador na inassign nila sa isang bansa, ibig sabihin, delikado na. Magkwan po kayo, mag-research din po kayo para sa ganon ay huwag nyo sinasabi na ako nag-i-speculate dito. Pero ang pagkakaalam ko po, once na pinauwi nila yung kanilang ambassador doon sa bansa na kung saan ay nandoon yung kanilang ambassador, pag pinauwi nila yan, mayroon na pong napipintong dilubyong magaganap. Yan po. Kaya talagang ang napakahigpit yung monitoring ko dahil sinabi ko naman po sa inyo na kapag ito ay malalaman natin dito kung talagang magkakaroon na ng kaguluhan or magkakaroon na ng gira. Dahil nga po dyan, isa lang po yan sa batayan natin na pinapauwi na. So ibig sabihin pagka pinapauwi na ko yan, delikado na po talaga. So nandoon na po yung posibilidad na mangyari na yung dapat mangyari. Kaya kayo mga subscriber ko ay antabay lang po kayo. Huwag niyo pong i-miss yung ina-upload kong video dahil ura-urada mag-announce po ako. Ulitin ko lang po, doon marami pa rin po kasi hindi nakakaintindi. At panay pa rin po ang tanong papaano ko raw kung mapipick up kung halimbawa nandiyan ang gira. Di ba pa ulit-ulit ko naman po sinasabi yan na mag-a-announce ako rito. Halimbawa po ngayon, i-announce ko yung lahat ng mga taga Mindanao ay doon pumunta sa ganon. Yung lahat na taga Baguio doon pumunta mag-ipon sa ganon. Iyon mga subscriber ko lang po ito ang pinag-uusapan natin. Hindi po natin pinag-uusapan dito ang lahat kasi hindi ko po kayang i-accommodate yun. Lahat ng Pilipino hindi ko po kayang i-accommodate. Bagamat gusto ko rin pong ampunin sila pero
Hindi po, ang ipa-priority ko po dito kung sino yung subscriber ko. Gaano man kalaki or gaano man karami ang subscriber ko. Ako na po ang mga problema dyan kung saan ko kayo ilalagay. So, basta ang pinag-uusapan po natin dito, subscriber ko lang po. Dahil alangan ng mga, isalay ko itong mga kung sino-sino itong mga bobo na ito na magko-comment pa dito sa channel ko. Kaya nga galit na galit si kumparing si Jinping, di ba? Ang sabi niya, uunahin kong bombahin niya mga nagko-comment na masasama sa channel ko. Sabi ni Xi Jinping. Oh. Sasali na ito si paring Vladimir Putin. Paano niyan? Ay sabi nga niya, huwag kang mag-alala pare. Lahat yung mga nagko-comment niyan, imo-monitor ko. At pagkatapos niyan, pagka naipon na natin yan, saka natin tusokin ng karayom. Alam niya. Alam niya na marunong akong magtusok ng karayom. Oh, tingnan niyo na. Gagawin po natin ito na hindi masyadong seryoso para hindi maapektuhan yung utak natin. Bagamat nandoon yung talagang diwan ko kung mapipigilan pa ito. Siya lamang po yan na nakakalam. Kaya ipaabaya na po natin sa Kanya. Sa ating Panginoon yung desisyon kung ito ba ay Kanyang itutuloy. Pwede naman na actually sabi ko nga ganyan kay Xi Jinping. Sa totoo lang, kung hindi ko lang kumpare ito, pwede kong gawing estatwa yan dyan sa West Philippine Sea. Pero bakit ko gagawin? Para makikinabang itong mga tanga at itong mga kawatan dito sa gobyernong ito. Sila ang nagpapasasa ng pera ng kaban ng bayan. Napakarami natin mga mahihirap na kababayan. Tapos, yun ang gagawin ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Di gira kung gira. At sisiguraduhin ko naman lahat ng mga subscriber ko maliligtas. Hindi itong mga honghang na mga tanga na nagko-comment dito sa channel ko. Marami pa rin po dyan yung nagtatanong pa rin po ng sili at kalamansi. Nandyan po yung sa video ko. Kaya hindi ko na po sinasagot yan. Nandyan, kung gusto nyo alamin, nandyan sa video ko. Bahala na kayo sa buhay nyo. At kasi hindi ko alam kung kayo ay mga ulol. Hindi ko alam. So, nandyan naman yan sa video ko. Gusto nyo alamin nyo. Nandyan po yan. Napakarami po yan at tinapik ko yan. Sunod-sunod po yan. Kayo na lang hindi nakakalam. May sasabihin pa dyan na paano kayanin ng bata yung tubig na may sili at kalamansi. Hindi ko po sinabing tubig at kalamansi. I-stem ang sinasabi dyan. Ay panoorin yung video. Sabi ko mamamatay na lang kayo sa katangahan nyo. Ulit-ulit ko na sinasabi ito. Grabe kayo. Sa kaligtasan nyo lang, hindi nyo pa magawang magko naman kayo, mag-invest naman kayo ng katalinuhan, hindi yung puro isasaksak na lang sa tuktok ninyo. Kaya lang, hindi ko nga alam kung mga subscriber ko ito or mga trolls ito, kaya bahala na kayo. Hindi ko na kinukan yan. Kaya ganun ako manalita. Dahil ang alam ko, itong mga subscriber ko matatalino. Hindi kagaya nitong itong mga nagko-comment dito, mga tatanga. Palibasa kasi, nagsusubscribe sila din sa mga vlogger na pangit na, tanga pa. Kaya lahat, pati yung mga followers nila, mga tanga. Tingnan nyo, nasisikmura ninyo. Napanoorin habang nagsasalita yung iniidolo nyo, tapos ang laki-laki ng ilong ang makikita nyo. Abot na hanggang dito sa kabilang pisngi niya. Kaya kapag tinitigan mo, wala ka na makikitang mukha. Ilong na lang makikita mo. Kaya napunta dyan yung mga utak ninyo dyan sa ilong nito.
Mayroon pa dyan, Akwan. Parang ang luwang-luwang pa ng bunganga. Na parang kala mo kakain na, kahit na isang buong kalabaw yata, kasya sa bibig niya. Oh. Tapos yun ang iniidolo nyo. Yun ang mayabang. Oh, ako hindi. Oh, kaya lang ako nagpintas ng ganito. Hindi sa pagmamayabang yan, yun ang request ni paring Vladimir Putin. No? Sabi niya, pag nag-usap tayo, dapat nakakwintas ka. Oh. So, hindi ko nakasalanan yun. Ngayon, isa pang seryoso. Sisingit-singitan natin ng medyo pan. Dahil kasi, ayan nag-warning na si, ayan, nag-schedule na si paring Vladimir Putin ng tatawag daw siya mamayang alas 10. Sabi niya, sige, kaya pa. Nag-aalarm. Ibig sabihin, kasi yung relo niya at saka relo ko, magkatagpo ito. Pagka gusto niyong makipag-communicate sa akin, tutunog yan. Yeah? Ito na po. Tingnan nyo pansinin ninyo mga kababayan ko. IMEI solution. Baka akala ninyo, ordinaryong IMEI solution lang yun, yung salisalita niya sa Channel 7. Di ba? Kagabi na balita. Para malaman nyo mga kababayan ko. Isang segundo yata yan. Parang mukhang isang segundo, 5 milyon ang bayad niyan. Paano kung inabot ng 2, 3 or 5 segundo yung advertisement niya na? Di, 5 tig pa 5 milyon. See? Pansin nyo? Kasi doon sa mga hindi nakakaintindi, yung ganong advertisement, napakamahal yan. Bakit ko naman alam? May alam ba ako sa ganyan? Opo. Kasi nung time na nagpa-advertise ako ng yung aming product noon na kuan, pero wala na ngayon, yung juice. Ganun po. Pero mas mababa lang ng kaunti noon. Segundo po ang pag-uusapan dyan. Napakamahal po yan, kaya alam ko po yan. Yung dyan nga lang sa kun yung billboard lang na 10 feet by 10 feet lang na billboard. Magkano ang binabayaran ko doon dati? 80,000 per month. Pero yung sa TV na milyones po yan. Kaya alam ko po yan. So ngayon, yung IMEI solution, baka akala niyo nagsasabi lang yung napanood nyo naman siguro yan. Akala nyo kung ano lang. Advertisement na po yun. Para ngayon 2025, tingnan nyo. Wala na. Matuto na tayo mga kababayan ko. Lalo na po ito mga subscriber ko. Matuto na tayo. Ibasura na yung dapat ibasura mga politiko. Wala na. Isa rin po ito si Tolentino. Kung mabila na, nandun na sa panig ni Bangag ngayon. Wala na kay Duterte. So yan. Pero si Duterte nagpanalo niya. Yan, sina Tolentino na yan, Robin Padilla, Bongo na in-hotel. Yan, si Bato de la Rosa na isang in-hotel, kalaki-laking katawan, isang in-hotel. Di ba naman in-hotel? Nasaan na yung continuation ng nung hearing dyan sa PDLX na yan kay Agent Morales. Yun lang, tanong-tanong niya kay Ochoa. Bullshit ka. Makikita ang kabubuhan ninyo mga animal kayo. Wag na. Wala na kayong ibubuto. Wala na as in wala. Wag na kayong bumuto. Maliban na lang kung ibang mukha. Yan ang sinasabi ko, maliban na lang kung ibang mukha. Sige, kahit bobo pa yan, iboto nyo basta bagong mukha.
at least yung mga yan, mag-aaral pa kung papaano magnakaw. Ay ito mga pauli-uli dyan na parang uten, na pauli-uli sa Senado at saka dyan sa Kongreso, ha? Sanay na magnakaw yan. Mga kawatan yan. Kaya wala na kayong ibubuto, maging congressman na yan, mga sos. Lalo pa yung isang hostess dyan. Tapos yung mukhang daga na congresswoman dyan, ibubuto ba ninyo? Ay sos. Imaginin mo na bilyon-bilyon ang binigay ni Tambalos-los dyan sa mga yan para lang kumampi sa kanila. Kaya nga wala nagsasalita di ba? Wala na. Lahat ng mga nandyan na, kahit na one term pa lang yan, huwag nyo nang ibuto ulit yan. Wala na kayong ibubuto, maliban na lang kung bago. Alam nyo yan kasi nandyan kayo sa lugar ninyo. Halimbawa kung lugar ninyo, alam nyo naman yung congressman ninyo, huwag nyo na ibuto yan. Yan ang totoong mga kwan yan, salot sa lipunan. Mas higit pa yan sa gira. Maniwala kayo. Kaya tingnan nyo itong nalalapit na girang ito. Alam nila yan. Kaya nga wala silang ginawa kundi ang mangulimbat na mangulimbat. Ayun na. Napakarami na ng mga bahay-bahay ng mga animal na yan. Sa abroad Kaya, tingnan mo yung isang unggoy na nasa cabinet secretary ni Bangag. Mahigit 1 billion yung bahay niya dyan sa McKinley Road, dyan sa Makati. Nako. Yung mga congressman ninyo, alam niyo yung mga congressman ninyo dyan sa inyong distrito, kung saan kayo naroroon. Huwag nyo nang iboto yan. Lalo yung taga-Pampanga na yun, congressman. Pucha. Kung mangulimbat, wala kang mapipili dito sa mga animal ito. Puro mga kanto. Mga demonyo at mga kawatan ito. Ito yung mga nagpapahirap lalo dito sa ating mga kababayan. Yan ang pakatandaan ninyo. Huwag na kayong boboto. Tingnan mo. Sa isang taon pa ang botohan ng midterm election. Pero may advertisement na si Amy Marcos. Saan nila kinukuha yung pirang yan? Na pinambabayad niya na 1 second lang, 5 milyon na. Magmula ngayon hanggang sa 2025 next year, ilang bilyong piso yan. Tingnan nyo. Ngayon alam nyo na. Grabe. Kaya nga ako napakarami nating mga gutom na mga kababayan. Pero sila naman ay walang habas sa paglustay ng pera ng bayan. Ganyan kahayop itong mga animal. Kaya talagang napakasarap lang na durogin ng mga ulo nito, mga gunggong na ito. Yan si Romualdez na yan. Tingnan nyo. Ang kapal ng pagmumukha na ilagay pa niya sa plastic ng bigas na Romualdez rice. Tingnan mo. Tingnan nyo ang kakapalan nito mga animal na ito. Hindi naman lapira yan. Tapos ibinubuto pa ninyo. Kaya sa susunod yan, makita ko pa yan ang pagmumukha niyan dyan. Murahin ko na yung Tagalite. Maniwala kayo sa akin. Nasabi ko na rin po yan. Namigay din po kami dyan ng tulong sa Leyte. Mayroon po akong prop dyan. Yung mga barangay po dyan, magmula po dyan sa Tacloban City na yan. Hanggang sa Baybay Leyte. Alam po ng mga kapitan yan, may record po ako. Kaya alam ko na
walang naitutulong yung Romualdez na yan dyan. Tapos ewan ko kung bakit ibinubuto pa niyo yung mag-asawang yan. Bahala na kayo. Wala na akong pakialam sa inyo. Basta ako nasabi ko na sa inyo, at binoto nyo pa rin yan, di bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ngayon ang magko-concentrate na lang ako rito sa mga subscriber ko. Dahil dito sa mga subscriber ko, ang dito ko naman na ipangako sa ating Panginoon na lahat na magsusubscribe dito sa channel ko, yun ang sikasuhin ko, yun ang ilalagay ko sa doon sa ligtas na lugar. Magkagira man yan, o ano man yan. Bullshit kayo. Tingnan nyo. Tinulungan ni President Duterte itong mga animal na mga itong mga traidor na ito. Tingnan nyo. Pumunta na sa kabila na, kumabila na. Diyan na ngayon ang kapanig na kay Bangag. Mga walang utang na loob. Sabagay, walang utang na loob na itong Bangag na ito eh. Yung amo nila ngayon eh. Ano bang ginawa kay Pastor Kibuloy? Wala namang gusto mag-cover yan noon kay Bangag eh. Channel 7, di ba? Recorded yan. Na nakasimangot yung mga sina Milchanco na yan, Vicky Morales na yan, saka yung sino pa yun. Nandiyan nakasimangot yan nung malamang nanalo si Bangag. Walang gusto mag-cover dyan dati. Ang nag-cover is MNI. Pastor Kibuloy. Hindi lang basta kinover yan, binild up pa ni Pastor Kibuloy yan. Hindi pa yon, pinalamon pa sila dyan sa Okada. Magkano yung binayaran ni Pastor Kibuloy bawat isang tao? 5,000. Para lang ninyo malaman. Pero ano may ginanti ngayon dito kay Pastor Kibuloy? Ayun, tingnan nyo, hindi makalabas. Dahil pag lumabas yan, inaantay lang lumabas yan, parang Maya, lumabas sa kanyang pugad, dadakmain yan, either papatayin yan, ikukulong, or ano pa. Ganyang kahayop. Kaya lahat ng mga ngayon, lahat tumaraidor na. Lahat wala kang makikitang mayroong award of honor or either may prinsipyo sa buhay. Walang mga prinsipyo ito. Ang prinsipyo nitong mga animal na mga kawatan ng mga politikong ito, kwarta, pira, ang prinsipyo nitong mga animal na ito. Bullshit kayo. Ngayon, anong masasabi ngayon dito sa kwan? Hindi man verified, hindi man eksaktuhan, hindi man 100%, pero yun po ang aking ang dumating sa aking information na pinapawi na po yung ambassador ng China dito sa atin. Kayo na ang mag-isip kung meron kayong utak. Ano ang rason na papauwi nila yung kababayan nilang ambassador dito sa atin? Iisa lang po ang dahilan yan. Delikado na. Tapos ikukan pa niyo, ayaw niyo pang i-cover, ayaw niyo pang ibalita yan. Ay pwede namang ibalita yan ang sasabihin lang natin dyan na yun ang talagang pero marami na nakakaalam, ayaw nga ibalita eh. Ayaw nga ibalita ng mainstream media. Ano bang kailangan nyo itago rito? Gusto nyo yung titimbuwang na lang yung ating mga kababayan dito? Dahil wala silang kalamalam? Ay paano na yung mga mahihirap nating kababayan na hindi nakakapanood ng mga anumang balita or video or ano pa? Paano na? Titimbuwang na lang na walang kalab-alam. Yun po yung sinasabi ko. Kaya, kayong mga subscriber ko, ugaliin lang ninyo na panoorin yung mga kwan dahil hindi ko po alam kung ano ang magiging kahinatnan nito sa pagpapauwi nito ambassador ng China. Hindi po ang Pilipinas na nagpapauwi, kundi China po ang nagpapauwi dito sa ambassador na nandito sa atin. Pinapauwi na sa kanila. Anong ibig sabihin? Gira! Maliwanag yan.
Hayaan nyo na ang mga, basta ito, yun lang ang mga subscriber ko, sinasabi ko. Abangan nyo lang po. Dahil kung talagang delikado na, mag-a-announce na po ako. Nang mag-ipon na kayo, madali lang naman po yan. Mayroon po mga pamamaraan na para kung halimbawa, basta madali po yan. Basta antayin nyo po yung announcement ko na mag-ipon-ipon na kayo at lahat po yan, wala na po, kaya wag na po kayong magko-comment ng kung ano-ano na kung pwede bang sumali, pwede bang ganito ganon, sumama, wag na po. Wala po akong pinipili dito. Basta lahat po ng subscriber ko, welcome dito. Yung po mga hindi ko subscriber ay welcome din pero nandun sila sa class C. Hindi kagaya nito mga subscriber ko, ilalagay ko sa class A. Ano ibig sabihin ng class A? Baka hindi pa rin alam nitong tanga na nagko-comment na ito. I-google mo na lang, no? Para malaman ko, para may utak ka. Para magkaroon ka ng kaalaman, magkaroon ka ng utak. I-google mo kung ano yung class A. Ha? No, ganun na lang siguro. Grabe. Hindi na kaya nahiya itong mga politikong ito na pan. Ha? Sa totoo lang po, nagpapakiramdaman na po yan. Sabi nga, matagal na po yan na yung pang mga pamilya nila, inilikas na nila. Totoo po yung sinasabi ni Maharlika. Inilikas na marami sa kanila, inilikas na yung pamilya nila rito, yung mga politikong yan. Sila maiiwan pa, pero pagka nandyan na po yan, kasi may mga kwan po yan eh. Ha? May mga sasakyan yan. O, tingnan mo nga yung inatake sa puso itong animal na itong buisit na senador na ito. Nung inatake sa puso, antimano, nailipad dyan sa St. Luke's dyan sa Makati. Kaya may mga konto yan. Maniwala kayo. May mga bahay po lahat. Imaginin mo. May mga bahay sa abroad para ano man ang mangyayari dito. Mayroon sila matatakbuhan. At nandun na nga sila. Yan ang hindi ninyo alam. Ang alam lang nito, mga tanga na mga nagko-comment dito, yung mag-comment ng babatikusin ako. Sinabi na, nung kumpare ko si Vladimir Putin, iipunin ko lang kayo. Miminsanin ko kayong tusukin para mas mauna kayo sa gira. Mas mauna kayong madido isa dito sa gira. Maraming salamat po doon sa mga lahat ng mga subscriber ko. Doon po sa mga bago nag-subscribe, maraming salamat din po at ginagarantiya ko po sa inyo. Hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe. At yun naman pong iba na nag-subscribe doon sa mga ibang pangit na vlogger, yun ang malaki yung pagkakamali. Yung mag-subscribe doon sa malaking ilong, yun ang malaking yung pagkakamali. Dahil kahit kailan, walang maitutulong sa inyo yan. At wala rin kayong mapupulot na kabutihan dyan sa vlogger ng mga tanga na yan at mga gonggong na yan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo lahat.